Isa akong Pilipina nurse na nagtatrabaho sa Eastern Province ng Saudi Arabia noong taong 2018. Ako nga pala si Diego. Isa ako sa mga naka-assign sa night shift sa isang lumang government hospital na halos 4 na dekada na ang tanda. Malaki ang ospital, pero may ilang bahagi na matagal nang hindi ginagamit, lalo na ang Ward 9, na ayon sa matatandang staff ay isinara matapos may mangyaring hindi maipaliwanag doon. Sa tagal ko nagtatrabaho ron, marami na akong narinig na kwento tungkol sa Ward 9. May nagsasabi raw na may babae roong umiiyak tuwing 3:00 ng madaling araw. Minsan naman, may naririnig na kaluskos ng mga gulong ng stretcher kahit wala namang duty ron. Sabi ng ilan, may mga pasyenteng aksidenteng napapadpad sa tapat ng ward at biglang nagkakasakit o nagkakalagnat kinabukasan. Hindi ako naniniwala noong una, baka dala lang ng pagod o imahinasyon. Pero iba ang pakiramdam kapag aktwal mong naranasan. Isang gabi, ako lang ang naka-duty sa ICU, katapat lang ng lumang Ward 9. Tahimik ang buong ospital, tanging mga tunog lang ng monitor at aircon ang maririnig. Habang nagra-rounds ako, napansin kong bukas ng kaunti ang pinto ng hallway papunta sa Ward 9. Alam kong sarado yon dahil bago mag-duty, lagi itong sinisigurado ng security. Nilapitan ko yon. Ang ilaw sa hallway ay kumikislap, parang may sira. Habang papalapit ako, may malamig na hangin na dumampi sa braso ko. Hindi yung galing sa aircon. Amoy antiseptic pa rin, pero may halong luma, parang halimuyak ng bulok na gamot at lumang tela. Pagsilip ko sa loob, madilim, pero sa dulo, parang may ilaw. Mahina lang. Naramdaman kong bumilis ang tibok ng puso ko. May parang aninong gumalaw. Isang babae, nakatayo sa dulo ng pasilyo. Nakaputing uniforme na parang lumang disenyo, yung ginagamit ng mga nurse noong dekada 80. Napatigil ako. Pinikit ko ang mata ko sandali at pagkadilat ko, wala na siya. Agad akong umatras, pero bago ako tuluyang lumayo, napansin kong may kumalansing sa sahig. Isang nameplate. Nang pinulot ko, ang pangalan, Nurse Fatima. Nang gabing yun, hindi na ako nakatulog kahit 1 minuto. Sa break room, tinanong ko si Paddy, isang matagal ng staff nurse roon, kung may kilala siyang Nurse Fatima. Siya yung nurse na namatay sa Ward 9. Pinatay ng pasyente niyang nawala sa katinoan. Sinira na yung ward, pero minsan bumabalik siya para mag-rounds. Pagsabi niya nun, narinig naming sabay ang nurse call button na tumunog. Hindi sa ICU, hindi rin sa operating room. Galing yun sa Ward 9, ang kwartong matagal nang walang laman. Kinabukasan, kahit ayokong maalala ang nangyari, duty ko ulit. Night shift na naman. Pinilit kong huwag isipin ang Ward 9, pero parang may kakaibang bigat sa paligid ng ospital. Tahimik masyado. Parang lahat ng ingay ay hinihigop ng mga dingding. Mga bandang 2:00 ng madaling araw, habang chinecheck ko ang pasyente sa ICU, biglang nagpatay sindi ang mga ilaw. Sandaling nagdilim. Nang bumalik ang kuryente, napansin kong nakailaw ang hallway papunta sa Ward 9. Imposible yon. Nakapatay dapat lahat ng ilaw doon. Nanginginig ang kamay ko habang binubuksan ko ang intercom at tinatawagan ng security. Wala silang sagot. Sinubukan kong wag pansinin, pero may narinig akong kaluskos. Parang may nagtutulak ng stretcher sa kabilang dulo. Dahan-dahan kong nilakad ang pasilyo, dala ang maliit kong flashlight. Paglapit ko sa bukas na pinto ng Ward 9,
Biglang huminto ang hangin. Walang tunog. Tanging tibok lang ng puso ko ang naririnig ko. Pagpasok ko sa loob, bumungad sa akin ang mga lumang kama, mga kurtinang kupas, at mga bote ng gamot na puro alikabok. Sa dulo, may silid na nakabukas ng bahagya. Doon galing ang malamlam na ilaw. Habang lumalapit ako, napansin kong may bakas ng dugo sa sahig. Tuyong-tuyo na. Dinala ko ng mga paa ko sa silid, kahit gusto ko nang tumakbo. Pagbukas ko, may babaeng nakatalikod, nakaputing uniform, mahaba ang buhok, at may hawak na clipboard. Dahan-dahan siyang humarap. Siya yun, si Nurse Fatima. Walang mata. Nakatitig siya sa akin sabay bumulong ng paos. Hindi pa tapos ang rounds ko. Napatras ako. Tumakbo ko palabas pero habang tumatakbo ako, naririnig ko ang tunog ng kanyang sapatos na sumusunod sa akin. Pagliko ko sa hallway, sumabog ang ilaw sa kisame. Naramdaman kong may malamig na kamay na humawak sa balikot ko. Nang lingunin ko, wala. Pero pagharap ko sa pinto ng ICU, naroon na siya. Nakaharang at nakangiti. Bakit mo ako iniwan, Diego? Sumigaw ako at nawala ng malay. Pagkagising ko, nasa klinik na ako. Sabi ng mga kasamahan ko, nakita raw nila akong nakahandusay sa sahig ng Ward 9, nanginginig at walang malay. Walang ibang tao ron, pero may isang lumang clipboard na nakapatong sa dibdib ko. Pagkatapos ng insidenteng yon, hindi na ako bumalik sa night shift at ilang linggo pa, tinapos ko ang kontrata ko at umuwi ng Pilipinas. Tawagin niyo na lang akong Nurse Lori, isang Pilipina nurse na nagtatrabaho sa isang ospital sa Riyadh. Sanay na ako sa mga night shift, sa amoy ng disinfectant at sa katahimikan ng pasilyo tuwing kalagitnaan ng gabi. Pero noong isang duty ko, may nangyari na hindi ko makalimutan. Isang gabi na hanggang ngayon, ayoko nang pag-usapan kapag naiisip ko. Gabi yun ng Huwebes at ako lang ang naka-duty sa Medical Ward B. Karamihan sa mga pasyente ay tulog na. Habang nagra-rounds ako, napansin kong may isang pasyente sa pinakang dulo ng kwarto, ang room 314, na hindi ko na maalala sa listahan. Bukas ang ilaw sa loob. Nakita ko sa may bintana ang isang lalaking nakaupo sa kama, naka-hospital gown, payat at may nakasabit na dextrose sa kamay. Paglapit ko, ngumiti siya. Ma'am, pwedeng palitan niyo po yung saline ko. Parang huminto na yata. Mahina ang boses niya, parang pagod na pagod. Tinignan ko. Totoo nga, halos wala nang tumutulo. Sinabi kong babalikan ko siya saglit para kumuha ng bagong set ng fluid sa stockroom. Pagbalik ko, nakatulog na siya. Parang himbing na himbing. Nilagyan ko ng bagong dextrose at inayos ang linya. Habang ginagawa ko yun, napansin kong malamig ang kamay niya, pero inisip kong baka dahil lang sa aircon. Pagkatapos, isinulat ko na sa chart. Pagbalik ko sa nurse station, napansin kong may kakaiba sa patient log. Sa room 314 ang nakalagay, vacant. Patient expired 2 days ago. Natahimik ako. Hindi ako makagalaw. Inulit ko ang pagbasa. Pareho pa rin. Agad kong tinawagan ng charge nurse at tinanong kung sino ang naka-assign sa room 314. Lori, bakit mo tinatanong yan? Walang pasyente doon. Matagal nang bakante yung kwarto. Isinara nga namin dahil doon namatay yung pasyente noong isang gabi.
Pero ma'am, may tao ron ngayon. Nakita ko. Kinausap ko pa nga eh. Tahimik siya sa kabilang linya. Pagkatapos ng ilang segundo, sinabi niyang, "Lori, lumabas ka riyan ngayon din. Huwag kang titingin sa bintana." Hindi ko alam kung bakit, pero sumunod ako. Sa paglabas ko ng room 314, ramdam ko ang malamig na hangin na parang galing sa loob. Paglingon ko, nakita ko sa salamin ng bintana ang lalaking pasyente. Nakatingin sa akin. May ngiti pa rin pero ngayon, may bakas ng dugo sa hospital gown niya. Paglingon ko ulit sa kwarto, wala na siya. Pati ang kama, walang laman. Tinawag ko agad ang isa pang nurse at nang balikan namin, nakapatay na ang ilaw sa kwarto. Sa sahig, nakita ko nakakalat ang saline bag na inilagay ko. Tuyo na at parang matagal nang ginamit. Sa mga sumunod na gabi, tuwing 2:43 AM, palaging nag-iilaw ng kusa ang room 314 kahit wala namang pasyente. Pagkatapos ng gabing yun, hindi ako mapakali. Kahit sa bawat takbang ko sa hallway, parang may malamig na hangin na sumusunod, lalo na tuwing dadaan ako sa tapat ng room 314. Kahit sarado na yon, ramdam ko ang presensya ng kung sino mang naroon noong gabing nakausap ko. Isang linggo ang lumipas, night shift ulit ako. Habang nagra-rounds, biglang nag-brown out. Lahat ng ilaw sa ward ay namatay, maliban sa isang silid. Room 314. Bukas ang pinto. Kinabahan ako, pero hindi ko kayang baliwalain. Dahan-dahan akong lumapit, dala ang flashlight. Sa loob, nakita kong muling nakaupo sa kama ang lalaking pasyente. Parehong-pareho ng itsura niya noong unang gabi. Payat, may nakasabit na dextrose. Pero ngayon, bakas na ang dugo sa kanyang dibdib at may malaking sugat sa tagiliran. "Salamat, nurse. Naibalik mo ang dextrose ko kahit wala na akong buhay." Napaatras ako. Gusto kong tumakbo pero hindi ko magawa. Parang nanigas ang katawan ko. Unti-unti siyang tumayo, papalapit sa akin. Walang tunog ang mga hakbang, pero ramdam ko ang tunog ng heart monitor sa loob. Hanggang sa tuluyang huminto. Lumapit siya sa akin at marahang inilapit ang malamig niyang kamay sa balikat ko. "Sabihin mo sa kanila hindi ko kasalanan. Hindi ko sinasadya yung aksidente." Bulong niya. At tuluyan siyang naglaho. Naiwan lang sa sahig ang ID bracelet niya. May pangalan, Hasan. Ang pasyente raw na namatay sa room 314 matapos sumabog ang oxygen tank 2 gabi bago ko siya nakita. Pag alis ko ng silid, biglang bumalik ang kuryente. Lahat ng ilaw sa ward ay muling nagliwanag. Nang silipin ko ulit ang room 314, sarado na ang pinto at sa loob ay walang laman. Wala na ring kama. Dinala na pala ito ng maintenance team noon pa, ayon sa record. Ibig sabihin, wala talagang kama ron noong gabing nakita ko siya. Kinabukasan, ipinaalam ko sa supervisor ko ang nangyari. Sabi niya lang, si Hasan laging humihingi ng tawad bago siya namatay. Baka gusto niya lang marinig ulit. Pero simula noon, Sir Dave, hindi ko na muling nakita ang kaluluwa ni Hasan. Tuwing dumadaan ako sa room 314, tila wala na ang bigat at lamig sa paligid. Tahimik na ulit at payapa. Nagpatuloy ako sa trabaho ko bilang nurse. Naging mas mahinahon ako, mas marunong makinig sa mga pasyente. At sa bawat paglagay ko ng dextrose sa gabi, palagi kong naaalala ang boses ni Hasan. "Salamat, nurse." Mula noon, naging payapa na rin ang bawat gabi ko sa ospital.
Isa akong Filipino caregiver sa isang ospital sa Riyadh. Ako nga pala si Marvin. Sanay na ako sa mga pasyente. May mabait, may tahimik, at may mga minsang mahirap alagaan. Pero ang hindi ko inakalang mararanasan ko ay ang makakita ng isang bagay na hanggang ngayon ay bumabagabag pa rin sa akin. Noong 2021, inassign ako sa isang matandang pasyente, si Uncle Rashid. Mabait siya, mahina na pero malinaw pa ang isip. Kada gabi, bago matulog, lagi siya nakatingin sa may pintuan. Akala ko noong una, baka naghihintay lang ng nurse o kamag-anak. Pero nang tumagal, napansin kong lagi siyang may tinitignan, kahit walang tao ron. Minsan, habang pinapalitan ko ang kanyang bedsheet, napansin kong nakangiti siya, pero parang may kausap. "He's there again," mahina niyang sabi. Hindi ko na lang pinansin. Inisip kong baka guni-guni lang o epekto ng gamot. Tuwing 11:11 ng gabi, ganon ulit. Nakatitig lang siya sa pinto, parang may inaabangan. Minsan pa nga bigla niyang tinataas ang kamay, parang may inaabot. Nang tanungin ko kung ano yun, ang sagot niya lang ay, "He's waiting for me." Hindi ako naniwala, pero habang tumatagal, ramdam kong iba na ang atmosphere sa kwarto. Ang lamig at parang may amoy na kakaiba, parang kandilang bagong patay. Minsan habang pinupunasan ko siya, parang may anino ko nakita sa salamin. Isang matangkad na lalaking nakaputi, nakatayo sa gilid ng kama. Pero paglingon ko, nawawala. Bawat gabi, mas nagiging mahina si Uncle Rashid. Sabi ng doktor, okay naman daw ang vital signs. Pero parang may bumabawas sa kanya. Lalo siya nagiging tahimik. At tuwing lalapit ako, sinasabi niyang, "He's coming closer." Sa ikapitong gabi ng duty ko, nagising ako sa biglang lamig ng kwarto. Nakabukas ang kortina at si Uncle Rashid nakatingin sa pinto, nakangiti at mahina niyang sinabing, "He's here." Hindi ko pa alam noon, pero yun na pala ang huling gabi niyang buhay. Pagdating ng 12:00 ng gabi, tahimik ang buong ward. Tulog ang ibang pasyente. Tanging tunog lang ng oxygen machine at mahina kong paghinga ang naririnig ko. Nilapitan ko si Uncle Rashid dahil napansin kong nakadilat siya. Nakatingin siya sa kisame, parang may nakikita. "Marvin, he's standing there now." Mahina niyang sambit. Tinignan ko kung saan siya nakatingin. Sa may pinto, walang tao. Pero ramdam ko ang biglang paglamig ng hangin. Parang may humaplo sa batok ko. Sa gilid ng mata ko, may dumaan na aninong matangkad. Dahan-dahang papasok ng kwarto. Pinilit kong tumingin. Pero ramdam kong may presensyang dumaan sa tabi ko. Ang kakaibang amoy ng kandila, mas lalong lumakas. Nakapagtataka kasi nasa ospital kami pero bakit amoy kandila? Si Uncle Rashid, nakangiti na ngayon. Tila nakikita ang isang matagal na niyang hinihintay. At sabi niya, "He's calling me." Biglang humina ang tunog ng monitor. Tinignan ko, bumagal ang tibok ng puso niya. "Uncle Rashid," tawag ko. Pero hindi na siya sumagot. Nakapikit na siya at sa huling sandali, parang ngumiti pa. Nang tuluyan siyang huminto sa paghinga, biglang may malamig na hangin na umihip mula sa pinto at ang kortina sa paligid ng kama ay gumalaw ng parang may dumaan. Paglingon ko, nakita kong may aninong lumakad, papalayo, nakaputing mahaba, walang muka, pero may presensya ng kalungkutan. Pagdilat ko ulit, wala na. Tahimik na ulit ang silid. Si Uncle Rashid, payapa na.
Kinabukasan, kinuha na ng pamilya niya ang katawan. Ako, hindi makapaniwala sa nangyari. Alam kong may nakita ako, kahit anong pilit kong sabihin sa sarili kong guni-guni lang. Pagkatapos na ilang linggo, nagpaalam ako sa ospital at lumipat ng trabaho bilang private caregiver sa isang bahay. Ayoko na ng night shift sa ospital. Pero tuwing mag-aalaga ako ng pasyente, palagi kong sinisiguradong bukas ang ilaw sa kwarto at hindi ko hinahayaan na masyadong tahimik ang paligid. Simula noon, naging payapa na ang trabaho ko. Wala nang mga anino, wala nang malamig na hangin sa 10 oras ng gabi. Ako nga po pala si Gerson, isang bantay ng pasyente sa isang ospital sa Al-Khobar, Saudi Arabia. Ang anak kong lalaki ang naka-confine dahil sa matinding pulmonya at halos 3 araw na akong hindi nakauwi. Gabi-gabi akong bantay, halos hindi natutulog. Lagi ako nagbabantay sa kanya habang nakahiga siya sa puting kama. Tahimik ang buong ward tuwing madaling araw. Pero noong ika-4 na gabi, may napansin akong kakaiba. Habang inaayos ko ang kumot ng anak ko, parang may marahang kaluskos sa ilalim ng kama. Akala ko noong una, daga o may nahulog na gamit. Pero nang silipin ko, wala naman akong nakita. Bumalik ako sa upuan at sinubukan ipikit ang mga mata. Pero bigla ko narinig muli yung parang may humihinga. Malalim, malamig, galing mismo sa ilalim ng kama. Dahan-dahan akong yumuko. Inilapit ko ang mukha ko sa sahig para silipin. Pero sa ilalim ng kama, may 2 matang namumula na nakatiting pabalik sa akin. Hindi ko agad maunawaan ang nakita ko. Parang isang nilalang na baluktot ang katawan. Itim na itim ang balat at ang mga kuko niya ay mahaba. Halos tumutusok sa kama. Napaatras ako. Halos mabitawan ang bote ng tubig na hawak ko. Nanginginig ako habang tinatawag ang nurse. Pero nang dumating siya, wala siyang nakita. "Sir, baka pagod lang kayo. Walang kahit anong nasa ilalim," sabi niya sabay silip. Pero nang umalis siya, narinig kong muling kumalabog ang ilalim ng kama. Parang may humahampas. Tumayo ako, kinuha ang flashlight ng anak kong ginagamit minsan at tinutok ko sa ilalim. Doon ko nakita ng malinaw. Isang nilalang na parang tao pero hindi. Nakangisi at ang mata niya pulang-pula. Dahan-dahan itong gumagapang palabas. Parang ahas na may mga buto ang bawat galaw. Ramdam ko ang lamig ng hangin, ang amoy ng bulok na laman. Napaatras ako hanggang sa pader. Bago ito tuluyang lumabas, bigla ako nakarinig ng malakas na iyak ng anak ko. Pagharap ko sa kanya, nanginginig siya at sinabing, "Tay, may humihila sa paa ko." Agad kong hinatak ang anak ko palayo sa kama. Sa mismong sandaling yun, biglang bumukas ang pinto at pumasok ang 2 nurse. Nawala ang nilalang sa ilalim, parang usok na naglaho. Kinabukasan, nilipat kami ng ibang kwarto. Sinabi ng isang matandang janitor na dati raw, may pasyente roon na namatay sa ilalim ng kama. Nagtago habang nagwawala sa sakit at doon na siya namatay. Simula noon, may mga bantay na nakakarinig ng kaluskos sa parehong lugar. Lumipas ang mga araw, gumaling ang anak ko at nakalabas na kami ng ospital. Hindi talaga ako naniniwala sa multo. Hindi dahil wala akong pakialam,
kundi dahil ayokong maniwala. Kasi kapag naniwala ako, ibig sabihin, totoo silang naghihintay sa dilim. Ako si Dr. Gomez at kasalukuyan akong naka-duty sa intensive care unit. Sa tagal ko na sa ospital, sanay na ako sa mga pasyente na hirap huminga, mga patak ng dugo, CPR na wala ng saysay. Pero nitong mga huling linggo, may napansin ako sa ICU na hindi ko maipaliwanag. Nagsimula ang lahat noong nadala si Mr. Benjamin, 67 years old, na stroke, comatose, walang kamag-anak na dumadalaw. Parang iniwan na lang siya roon para mamatay. Pero tuwing gabi, habang nagra-rounds ako, laging may isang matandang babae na nakaupo sa tabi ng kama niya. Maputi ang buhok, parang luma ang suot, at tila may sinasabi sa tenga ni Mr. Benjamin bagamat tulog ito. Una, nakala kong kamag-anak. Pero nang tanungin ko ang head nurse, sabi niya, "Sir, wala pong bantay. Wala ni isang kamag-anak na bumibisita." Lumingon ako sa ICU. Wala na ang babae. Kinabukasan, ginabi na naman ako. 3:00 ng madaling araw. Tahimik ang buong wing. Napadaan ako sa ICU para i-check ang vitals. At doon, sa tabi ng kama ni Mr. Benjamin, naroon na naman ang matanda. Pero ngayon, nakatingin na siya sa akin. Diretso, walang kurap. Hindi ako makagalaw. Nanginginig ang mga daliri ko habang hawak ang chart. Walang salita, wala ring tunog. Pero sa mata niya, may sinasabi, "Huwag kang makialam." Kinabukasan, dead on arrival na si Mr. Benjamin. Hindi ko alam kung bakit, pero may kutob ako na hindi lang basta natural causes ang ikinamatay niya. Parang may hinila palabas sa kanya. Parang may pumitas ng kaluluwa. Pero hindi dyan natapos. Ilang araw ang lumipas, may bagong pasyente sa ICU. Batang babae, 9 na taong gulang. Inatake sa puso dahil sa congenital defect. Masayahin pang araw yun nung dinala, pero biglang bumagsak ang katawan. 2:00 ng madaling araw, habang binabantayan namin siya, bigla siyang umiyak. "Dok, ayaw ko na po dyan. Ayaw ko na po sa kanya." "Sino?" tanong ko. Lumapit ako. "Yung matandang babae, Dok. Ayaw ko sa kanya. Sinusundan niya ako kahit nakapikit ako." Napakapit ako sa kama. "Anong matandang babae?" Itinuro niya ang gilid ng kama niya. Wala naman doon. Pero nang ibaling ko ang mata ko sa salamin ng ICU, may nakita akong refleksyon ng isang matandang babaeng nakaupo. Pagkatapos nun, sunod-sunod na ang nangyari. Isang nurse ang natagpo ang nakaluhod sa harap ng walang laman na kama, umiiyak at sinasabi raw, "Ayoko pong sumama sa inyo. Hindi pa po ako ready." Isang doktor ang nag-resign kinabukasan matapos umanong makausap ang lola niya na matagal nang patay sa loob mismo ng ICU. Lahat ng pasyenteng napupunta sa room ICU 3 palaging nananaginip ng matanda. Pare-pareho ang kwento. Kinukuha raw sila. Isang gabi, ako naman. Napahiga ako sa on-call room. Sandaling idinampi ko ang likod ko sa kama. Panaginip pero parang totoo. Ako raw ay nasa ICU. Wala nang tao. Lahat ng ilaw patay maliban sa isang kama. Room ICU 3. Lumapit ako at nandoon siya, ang matanda. Ngumiti. "Gomez, doktor ka, di ba?" "Opo,
sagot ko. Alam mong hindi lahat ng buhay ay kayang iligtas. Opo. Pero alam mo rin kung kailan dapat sumuko, di ba? Bakit po? Kasi oras mo na. At bago ako tuluyang magising, naramdaman kong may malamig na kamay na humawak sa dibdib ko. Pagmulat ng mata ko, wala akong magawa kundi umiyak. Akala ko totoo na yun. Parang bumigat ang paligid. Parang sinabihan akong may expiration na ako o taning. Kinabukasan, hindi ako nag-duty sa ICU at nag-resign ako. Hanggang ngayon, kahit sa ibang ospital na ako naka-assign, hindi pa rin nawawala ang itsura ng matanda sa utak ko, pati buhok, luma ang damit, walang emosyon. Pero alam mo ang mas masama? Minsan, kapag nadadaan ako sa emergency room o natutulog ako sa quarters, nararamdaman ko pa rin ang lamig ng kamay na yon. At sa salamin ng banyo minsan, nandoon siya sa likod ko. Sabi nila, ang ICU ay lugar kung saan nilalabanan ang kamatayan. Pero minsan, may mga nilalang na hindi mo kayang labanan dahil hindi sila naghahanap ng lunas. Dahil naghahanap sila ng kasabay.